So, sunod na ating pag-usapan, ito na nga po, 6 sa 10 Pinoy pabor sa court trial. Ibig sabihin, doon sa survey ng WR numero, dami yung mga nagsusurvey. Ayan ang lumalabas sa kanila. Actually, doon sa Pulse Asia, sa SWS, Octa Research Group na UP, halos ganyan naman. Nung una nga, 70% eh. Nung una nga ay 70% na dapat si Duterte ma-aresto, na-aresto na. Yung iba 60 to 70% nagsasabi, tama yan. Na isa mailalim sa trial. At wala naman tayo magagawa. Talagang sasailalim na ho sa trial yan. Yan na yung due process. Yan na yung pagkakataon ni Duterte na ipagtanggol na ang kanyang sarili dyan sa court trial sa International Criminal Court. Yung pong issue na kung paano hinuli, bawal hinuli, mali pagkahuli, illegal pagkahuli, lahat yan garbage na. Kasi una ipaliwanag ng paulit-ulit ng ICC at ng Philippine Government, Philippine Authority na legal, na ayon sa due process at batas ang paghuli. Binasahan siya ng Miranda rights, pinakita yung warrant of arrest, Republic Act 9851 na lagi natin sinasabi na isurrender siya sa ICC, yan ay nasa sa batas. Ayun po, paulit-ulit na lang ho yung isong yan. Pero siyempre, palagi sinasakyan ng mga anti-Marcos pro-Duterte senador at iba pa na mali-mali. Actually, sa totoo lang po, marami naman po talaga ang mas gusto na harapin ni Digong ang kaso na ito doon sa ICC, or mas nasiyahan na si Digong ay nahuli at papaharapin po sa korte para masagot ang mga ibinibintang sa kanya. Tama lang po naman talaga yan. Yan po ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang naging desisyon ng gobyerno. Tama lang po yun at kinatigan po ng gobyerno ang tama, di ba? Yun lang po yung napakagandang ginawa ng ating pangulo. Siya po ay hindi nagpa-impluwensya or nagpa-apekto sa mga nakapaligid na mga DDS. Isa pa, syempre ang ating pong pangulo kampito sa tama kampito sa kung ano ang nararapat. So, ayon sa lahat po ng mga nasa gobyerno ay tama naman ang kanyang ginawa. Kahit po ang Justice Carpio dati at si Attorney Tedte at Attorney Butuyan na isang ICC lawyer ay sinasabi po na tama ang ginawa lamang ng ating gobyerno sa pagsuko kay Digong. Walang nalabag na karapatang pantao ni Digong dito at lahat po ay abay dalo. Kumbaga tama lahat sa batas. So ngayon, hindi po ito matatanggap ng ating mga kababayan na DDS na may mas natutuwa sa nangyari o may mas pumapabor na si Digong ay maisuko po doon sa ICC. Pero hanggang ganun na lamang po sila. Kita nyo kung talagang marami po ang umaayaw sa ginawa na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bakit wala pong nag-EDSA people power? Diba? Wala. As in wala. Hindi man lang dumami o hindi man lang nagkaroon ng pagkilos laban sa gobyerno dahil sa ginawa na ito ni PBBM. Diba? Yun lamang ay isang katibayan na ang atin pong mga kababayan ay mas gusto po na pagbayarin si Digong sa kanyang mga kasalanan at mas pumapabor po ang mga Pilipino ngayon sa kung ano po ang rule of law. Okay? So ano yung susunod na balita? Nako, ito na. Baka mukhang walang holy ka. Ito, nagpuputo ka na po yung balita na meron na daw pong warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa. Naloko na. Alam nyo kasi, kung nahuli at dinala sa ICC si Duterte, madaling hulihin at madaling ibigay sa ICC yung iba pang mga co-accused like Bato de la Rosa at yung mga retired general. Huhuli niya. Sabi naman ni General Torre, huhulihin niya ang lahat kapag may warrant of arrest. Basta dumating ang warrant of arrest, nahawakan nila ang warrant of arrest at basta may order sa kanya, huhulihin niya kahit sino. Ayan na. Hindi po natitinag, hindi po natatakot ang Philippine government sa mga pro-Duterte. Dahil nga po, susunod lang sila sa batas. Kahit sino pa yan, huhulihin kayo. Okay? Hindi ho pwede na kayo'y magtago. Lahat kayo ay dapat ay hulihin kung may warrant of arrest. Ang sabi ng gobyerno, ipatutupad din ang batas.
Ngayon, may mga balita na po 2 days na yun daw pong warrant of arrest ay may nagsasabing malapit na, may nagsasabing nandyan na, may nagsasabi ng nakikipag-coordinate na uli ang Interpol sa ating PNP at sa ating gobyerno. Ay hindi ho malabong mangyari yun. Malaki ho ang posibilidad talaga doon. Kasi sabi ng ICC, meron talagang susunod na warrant of arrest laban po sa mga co-accused ni dating Pangulong Duterte. At sino nga yan? Si General Bato, Villarosa, Senador Bato, yung iba pang mga general. So yan po yung isusunod. Na? Kung kailan yan, aabangan natin. Ang mong ating binabalita rito, dahil ang court order ay legal. Ang warrant of arrest ay legal. Ang pag-aresto sa mga dapat arestuhin, legal. Kung sila'y papalag, hindi sila magpapahuli, ibang issue na yun. Operational matter yan. Huwag na natin talakayin. Alam na ng pulis kung ano ang kailang gagawin. At kung mapapansin po ninyo, pilit po na pinapalabas doon po sa Senate hearing na meron pong mali sa paghuli kay Digong. Diba? Pero ito ang katakataka. Isang buwan na po doon sa loob ng kulungan ng ICC si Digong, wala pa rin po kahit isa man lang na nagdedemanda laban kay General Torre. Diba katakataka yun? Meron silang sinasabing mali. Meron silang sinasabing hindi maganda o unconstitutional, labag sa batas sa paghuli kay Digong. Pero never po nila itong dinala sa korte. Isa lang ang ibig sabihin nito. Wala pong labag sa batas na ginawa si General Torre. Kaya nga po, meron silang Senate hearing. Gusto nila na i-mind conditioning ang mga tao para isipin na may mali sa paghuli kay Digong. Pero ang isa po sa pinakakatibayan na meron pong mali sa paghuli ni General Torre kay Digong ay ang kaso. Ang complaint diyan po sa korte. Pero magtataka ka, walang nagkakaso. Ngayon, gusto ni Bato na palabasin na meron pong mali para hindi siya mahuli, para ma-evade niya ang paghuli, para makakuha siya ng simpatya sa taong bayan. Pero Korte Suprema lamang po ang makakapagsabi kung meron pong mali o meron pong labag sa konstitusyon sa paghuli kay Digong. Kaya lang, ito ang problema. Kahit na hindi na po dumating pa o lumabas agad ang desisyon ng Korte Suprema sa habeas corpus petition ng mga anak ni Digong, tingin ko, sigurado ko, na ito po'y walang magiging epekto sa kung anuman ang sitwasyon ngayon ni Digong. Kaya, kapag lumabas po ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa na sinasabi nga pong very soon, nandyan na, malapit na. Nako, ano kaya ang pipiliin ng isang Senator Bato? Magtatago o susuko ng pusa? Magtatago kaya siya sa ilalim ng Senate building or haharapin niya bilang isang gentleman itong warrant of arrest ng ICC. Pero nagsalita po siya lately na hindi daw po niya kinikilala ang ICC at lalong-lalo na hindi daw po niya kikilalanin ang warrant of arrest. Ang tanong, kapag ba ginawa ito ni Bato de la Rosa na hindi niya kilalanin ang ICC o ang warrant of arrest, makakaligtas kaya siya sa kamay ng mga huhuli na mga PNP? Lalong-lalo na dito sa ating CIDG Chief General Torre, Major General Torre. Makaligtas kaya siya dyan? Santuhin kaya siya ni General Torre? Si Kibulok nga, walang nagawa. Si Digong, walang nagawa. Yun pa kayang si Senator Bato na kahit na ano pang dami ng bodyguards niya, kahit na saan siya magtago, tingin ko hahanapin siya ni General Torre. Tingin ko, meron na ring mga kumikilos, gumagalaw para bantayan ang mga kilos nitong si Senator Bato. Kasi para pagdating ng warrant of arrest, madali na lang itimbre kung saan ito nagtatago, kung saan ito nagpupunta, at kung saan ito naroroon. Diba? Kaya ngayon po, wala na ibang magagawa itong si Bato de la Rosa kung hindi siguro
pinakamainam ay harapin niya ang kaso sa ICC at ipagtanggol niya ang kanyang sarili dahil napakaswerte pa nila ni Digong na meron po silang matatanggap na due process. Hindi katulad ng mga naging biktima ng kanilang tukhang na wala pong napalang hustisya, walang napalang due process at hindi man lang kahit nga yung mga blatter nawala kahit yung mga record ng kanilang mga kaso sa istasyon nawala po. At least ngayon, 'di ba? Merong pagkakataon etong sila Digong na harapin ang kanilang mga kaso at hindi po sila sumalangit nawa. Ganun po. Siyempre, yun pong mga pro-Duterte, anti-Marcos, kahit anong paliwanag mo, saradong isip ng mga yan. Bio-bio kasi yung mga yan. So kahit anong paliwanag mo, ayaw nilang tanggapin. Pinipilit pa rin nila sila ang tama. Hindi nila alam yung rule of law. Hindi nila alam yung due process. Pag ikaw ay kinasuhan at binigyan ka ng pagkakataon, yan ang due process. Sa iyo, sa iyo ibibigay ang pagkakataong ipagtanggol mo ang sarili. At yun ho ang daan para sa closure ng kaso. Pag walang trial, hindi matatapos ang kaso. Pag na-arresto at nagkaroon ng trial, may closure. Kung ano man yun, guilty or not guilty, a korte nang bahala doon. Labanan niya ng ebidensya, testigo at iba pa. So again, yung mga troll, mga baser, mga pro-Duterte, lang naman ho ang pinanggagalingan yan. Wala naman hong baser at troll na maka Marcos or maka Piklawan, Dilawan, wala. Ang mga troll at baser, mga anti-Marcos, pro-Duterte group. Diyan ang gagaling yan. Meron silang grupo, meron silang opisina. Na yan ang trabaho. 24 hours monitoring, kahit na walang, hindi alam ang topic, nagko-comment yung mga ganyan. Alam mo yung mga troll at baser, hindi nakikinig sa topic. Basta makapag-comment lang na suntok sa buwan. Kasi yun ang utos sa kanila. Makinig ka dyan, mag-comment ka dyan, kahit na hindi alam ang topic. Kahit na legal yung topic, legal na legal ang pinag-uusapan, katulad dito sa aking mga channel, lahat tayo may mga pinanghuhugutan ng mga topic, may mga baser at troll. Kasi sila'y inutusan na kung sino nag-uutos sa kanila, pero malapit na po kayo. Tukoy na ng PNP kung saan nag-uopisina ang mga troll. Tukoy na ng PNP kung saan nakabase ang mga troll at kung sino nag-ooperate niyan. Naghahanap lang sila ng iba pang ng pagkakataon, sapat na pagkakataon at ebidensya para kayo ay imbestigahan. Kung kinakailangan i-raid kayo, papasukin ang opisina nyo. Papasukin ang mga pinagtataguan nyo. Ay alam mo yung mga troll baser, nasa mga maliliit na lugar lang yung iba. Yung iba naman organized, may mga opisina 24 hours. Alam ng PNP kung saan kayo nakabase. Mga pro-Duterte, pro-Kibulo yan. Maniwala kayo. Yan ay pabordo sa magkaibigan parehong nakulong. Para sarado ang isip, ayaw maniwala sa rule of law. Ang kailang pinapaniwalaan ay yung kailang sariling suntok sa buwan. Malabo pa sa sabaw ng pusit ang kailang paniniwala. Akala nila tinuli, guilty na. Akala kinasuhan, guilty na. Nagkakamali kayo. Pag hinuli, pag kinasuhan, hinuli, yan ang tamang proseso. Kung wala kang kasalanan, taas noo kang haharapin ang kaso mo. Tama yung sinabi ni Digong Duterte. Respect judicial process. Yan ang kanyang panawagan sa kanyang followers. Huwag niyong gamitin ang kanyang kaso. Huwag niyong talakayin ang kanyang kaso. Respect judicial process. Yan ang gusto ni Digong Duterte. Pero yung mga saradong isip na kanyang mga followers, hindi yun naintindihan. Kaya pag ginawa natin topic yung sinasabi ni Duterte, ang dating sa kanila, binabanatan ang Duterte. Basta may binanggit ako dito ng Duterte, ang dating sa kanila, binabanatan kasi bio-bio sila. Hindi nakakaintindi ng topic, rule of law, at demokrasya sa ilalim ng ating saligang batas. Sila lang ang tama lagi. Pinipilit nilang sa ang tama. Kahit suntok sa buwan, sila daw ang tama. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Sige. Sunod na ating pag-usapan kung kailan huli si De La Rosa at iba pa, abangan na nyo. Kasi ganito nga. Pwedeng nandito na, pwedeng paparating na. Kung nandito ang warrant of arrest o paparating na, ang mangyayari dyan, definitely ang mangyayari, ipatutupad yan ni General Torre at ng PNP. Kahit paanong investigasyon ang gagawin nyo, hindi matitinag ang gobyerno kapag naayon sa batas at nakatanggap ng order ang PNP. Huhulihin kayo kahit nasa ilalim kayo ng lupa. Huhulihin kayo kahit na kayo marami mga bodyguard. Okay? Ano sabi ni Star? Basta DDS, DOB. Oo nga eh. Di nakakaintindi yung mga yan. Ewan ko sa mga yan.
Uy, Martes Santo na, magbago na kayo. Actually, yan lang po kasi ang panglaban ng mga Duterte pagdating po sa katotohanan. Trolls, SOCMED, keyboard warriors. Yan lang po ang panglaban. Kasi nga po, kung sa katotohanan, kung sa ebidensya, talo sila eh. Pero, dadaanin po nila sa SOCMED ang mga pagpapaawa, mga optics, mga videos, mga splice na mga videos na i-upload nila at para po magmukhang masama ang ating gobyerno, ang pamahalaan ni PBBM at mukha pong kawawang-kawawa ang mga Duterte. Ganyan po ang gagawin nila, di ba? So, si Nino Barsaga po ang isa sa mga saksi na naging DDS po na siyang nakakaalam kung paano po gumalaw ang mga trolls ni Digong. Dahil si Nino Barsaga po ay self-confess. Self-confess na trolls ni Digong ito noong panahon ng panunungkulan ni Digong. At ilang personalidad ang kinalaban ni Nino Barsaga at nakasuhan pa nga ito dahil nga po sa pagtatanggol kay Digong. Ngayon po, dito po sa sa kay Bato de la Rosa, tingin ko kahit nga po talaga magtago siya sa ilalim ng lupa, wala na pong makakapigil sa tadhana na siya po ay kailangan paharapin doon po sa ICC sa The Hague sa Netherlands. Actually, dapat nga maging masaya pa si Bato de la Rosa dahil may due process po. Hindi po katulad ng mga natukhang na bigla na lamang pong nawawala, bigla na lang pong nagkakaroon ng placard, at hindi po nakakakuha ng hustisya o wala pong due process, 'di ba? Dapat nga ito ay maging proud si Bato de la Rosa dahil sabi nga po niya ang tukhang niya ay malinis. Siya po ang may utak at may gawa o ang kumbaga brainchild niya etong Oplan Tukhang sa Davao City. So, ginawa po sa buong Pilipinas, sabi po niya, napaka-effective. Di ba dapat be proud sa kung ano ang iyong nagawa? Pero ito yata lang si Bato de la Rosa ang natatakot sa kanyang pinagmamalaki noon na Oplan Tukhang na siyang luminis daw po sa Pilipinas sa issue ng pulburon. Di ba? Siguro kaya hindi proud si Bato de la Rosa dahil kahit ultimo sa Davao ay na kanyang pinagkakapitagan, sinasabing safest city in the Philippines, meron pong mga nahuli na mga tauhan ng City Hall na nagpositibo po sa paggamit ng pulburon. Diba? So, nasan yung successful Oplan Tukhang sa Davao kung merong mga tauhan ng Davao City Hall na siyang gumagamit o kumakain ng pulburon? Di ba? Kaya siguro natatakot si Bato na madala sa ICC kasi nga po, di ba? Baka merong mga matitibay na ebidensya laban sa kanya. Di ba? Pero as a PNP chief, di ba? Dapat be proud. Dapat matapang ka. Ipangalandakan mo doon sa ICC na wala kang ginawang masama at lahat ng ginawa mo ay epektibo at nasusunod ang rule of law at may due process. So yun lamang po, abangan natin ang update. Tingnan natin kung ano ba mangyayari kay Bato. Kung susuko ba ito pag nandyan na ang warrant of arrest ng ICC or tuluyang magtatago. Or mangangampanya pa rin kaya siya? Kasi alam nyo, kapag dumating po ang ICC warrant of arrest at natunugan niya ni Bato, napakahirap na pong mangampanya niyan. Napakahirap na. At kapag nahuli si Bato de la Rosa bago po mag-eleksyon, meron pong mga tao na maiisip na hindi ko na lang iboboto si Bato, sayang ang boto kasi nakalagak din naman siya doon sa ICC. Katulad ni Digong na kung manalong mayor, mawawala din ang kanyang posisyon bilang mayor soon. Eventually, pagkatapos ng eleksyon, baka maisipan ng DILG na tanggalin na lang siya sa pagiging mayor kasi hindi siya magiging epektibong mayor kung lagi siyang absent. Ngayon, etong si Bato, ganun din. 'Di ba? Baka yung mananalong number 13 na senador, baka yan ang papalit. Dahil etong si Bato, kung sakali na mahuli siya ng ICC bago mag-eleksyon, o kaya after election, kung senador ulit siya hanggang 2031, kung magiging senador ulit siya,
'Di ba, wala ring silbi dahil nando'n siya sa loob ng ICC. Hindi siya makakapagsilbi, baka po sipain na din siya at maisipan po ng liderato ng Senado na tanggalin na lang si Bato as a senator. Hindi ko alam kung paano nga proseso niyan, pero baka 'yun po ang mangyari. Kung sakaling manalo siya, wala ring kuwenta. 'Di ba kasi hindi siya makakapag-perform as senator. So kailangan lang din siyang tanggalin. So abangan po natin ang update na 'yan at ang update na 'yan ang pinakamainam ay ang paglabas po ng ICC warrant at pagsilbi kay Bato de la Rosa. 'Yan ang ating titignan kung siya ba'y susuko or siya ba ay magtatago. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mua chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Hanggang ngayon po, nanonood pa rin po kayo. Abay, maraming salamat po. At pakisupport nyo na po ang ating Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Kaibigan po natin yan. Napakagaling na broadcaster, patas, hindi bias, at tama lang po ang lahat ng kanyang binabalita. Walang fake news. So, yun lang po. Maraming salamat po.